Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Hebrews chapter 10 verse 38. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Anong ibig sabihin ng the righteous will live by faith? Alam niyo po, for many years, marami po akong mga pinaniniwalaang quotes about faith. Pero alam niyo po, nung nabasa ko po yung Hebrews 11:6, nabago po lahat ng aking mga maling paniniwala patungkol po sa pananampalataya. Tayo po kasi marami tayong paniniwalang mali na binabase natin doon sa mga madalas nating naririnig na mga quotes katulad ng mga salitang tiwala lang, basta bahala na si Lord, siya na basta ang kikilos dyan, at akala natin kadalasan hindi mahalaga po yung salitang pananampalataya. Pero ang faith po ay isang malaking subject. It's a big word in the New Testament. Kaya mapapansin niyo po paulit-ulit na ang ating Panginoong Hesus hinahamon niya ang tao na manampalataya. Kaya alam niyo po, marami akong quotes na narinig noon na akala ko'y tama pero mali pala. Pero ang bumago po sa akin ay yung Hebrews 11:6 na kung saan minemorize ko po ito at lagi ko po itong nilalagay sa aking puso't isipan para maintindihan ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ano po? Kasi malinaw po yan. And without faith, it is impossible to please God. Kaya mapapansin nyo doon din sa Hebrews chapter 10 verse 38, hindi kinalulugdan ng Diyos yung taong walang pananampalataya. Ano po? Kaya kung naalala nyo po, yung incident na kung saan si Pedro po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig, ano po, sa Matthew 14 po yun. Pero doon po sa verses 30 to 31, nung lumubog po si Pedro, ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ano po, sabi diyan, immediately Jesus reached out His hand and caught him. You of little faith, He said, why did you doubt? Dito makikita ninyo na po na very strong yung words ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, you of little faith, why did you doubt? Ano po? Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, okay lang yan, Pedro. Lahat naman ng tao ganyan eh. Lumulubog sila. No? Okay lang yan, wala kang pananampalataya. Pero pansinin niyo po, hindi po yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya para sa akin po, nauulinigan ko na sinasabi ng Panginoong Hesus yan paulit-ulit sa atin. Ano po? Yung bakit ka nag-alinlangan. Kasi minsan tayo po, iba't ibang kasalanan ang inire-repent natin sa Panginoon pero bihira tayong mag-repent dun sa kawalan ng pananampalataya. Ano po? O baka nga yung iba hindi nila naiisip na mag-repent sa kawalan ng pananampalataya. Ano po? Para nadidinig ko ang Panginoong Hesus nagsasabi, why did you doubt, you of little faith? Hindi naman niya sinabi na okay lang na lumubog ka sa problema. Okay lang na maranasan mo yung mga ganyang pagkatalo, pagsubok sa buhay. Okay lang yan na talunan ka. Hindi po. Po, ang sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Ano po? Kaya alam niyo po, tayo po dapat seryosohin natin yung sinasabi sa Hebrews 11:6 na unang-una, He rewards those who earnestly seek Him. Ang nire-reward ni Lord ay yung mga taong lumalakad ng may pananampalataya. Mahalaga po yun. Ano po? Kaya sa ating mga believers, dapat po lagi tayong nakatuon doon po sa prize. Ano po na sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Run in such a way as to win the prize. Kasi may gantimpala po yung mga taong nananalig. Pangalawa po, no, ito, madalas ko po nakikita ito no, na marami na sanang tatanggap na udlot pa yung pagpapala sa kanilang buhay. Kasi sabi sa Hebrews 10 verse 35, do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. Baga blessing na, nariyan na, pero nag-alinlangan ka, no, na wala pa.
Ano po? At yung sinasabi sa Hebrews 10:36 na you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ito nakakalungkot. Ang lapit-lapit na nung blessing, nariyan na, parating na. Ano po? Bumitiw, nag-backslide, hindi nagpatuloy, hindi tinanggap yung pagpapala. Ang dami ko pong nakitang Kristiyano na ganyan. Kaya alam niyo po, talagang hindi kinalulugdan ng Diyos yung mga taong walang pananampalataya. Dapat mag-persevere tayo para tanggapin natin yung pagpapala na ipinangako, sabi sa Hebrews chapter 6 verse 12. At huwag tayong mag-alinlangan. Do not throw away your confidence. Tandaan niyo po, ang paglakad natin sa pananampalataya is from first to last. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 1 verse 17. Tayo po'y manalangin. Lord, muli ginising mo na naman kami sa mga katotohanan patungkol sa pananampalataya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa maraming pagkakataon sa aming kawalan ng pananampalataya. At ipaalala mo sa amin na sa mga sandaling kami nag-aalinlangan, ikaw mismo ang nag-i-encourage sa amin na magpatuloy, manampalataya upang tanggapin namin ang iyong ipinangako. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito na aming tinanggap today. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.